So hahasa po tayo ngayon ng ating itak. Init kasi mayroon po tayong gagawin. Ito po, mayroon tayo ditong malaking isda. Galing po to sa sa tindahan. So frozen po siya. Binili po natin binili po ni Mrs. kanina. So ngayon lilinisin ko po. Ayan po siya mga kagulay. So red grouper po, ayan o. 13.99 ang kilo. Pero malaki siya. Sarap po dyan pang tinola, panalo. So, lagyan mo ng upo tsaka patula. Ayan o. Laki no. Ngayon lang tayo nakakita ng ganitong isda. Medyo matagal. Kaya ngayon ito po yung ating lilinisin. Kaya nga po hinasa ko yung ating hinasa ko po yung ating itak. Ito naman kingfish. Haba oh. Mahaba po yung mga kagulay o kingfish. Same lang po yung kanyang price oh. Ay, grabe ang sabaw nito. Dalawang piraso. Grabe. Nalaki no? Bihira lang po tayo makita ng ganitong isda po dito. Yan. So aantayin ko lamang po yung mga kids. Susundin ko muna sa school. Tapos bago ko po yun linisin, ipapakita ko muna sa kanila kasi bihira lang po sila nakakita nung ganoon po kalaking isda. So yung last nila nung nasa Pinas po kami, that was nung 2019 po, before pandemic. So doon lamang po sila nakakita ng malaking isda. Simula po noon matagal nang hindi. Bagay din po yun, sinabawan na may kangkong. Kasi marami po tayong kamatis. So panay po ang sabaw natin ng isda sa mga susunod na araw. So laki, ang ganda. So sa amin po kasi sa Pinas, yung palibot po ng bahay namin is dagat. Kaya marami po kaming isda doon. Isda, alimango, hipon, basta iba't ibang klaseng lamang dagat po, mga shells, ganun. Kaya yun po yung ating na mimiss lalo pag dito po tayo sa malayong lugar. Yung taniman namin sa Pinas, may gulayan kami doon pero sa sako lang kasi nga po palibot po nung bahay po namin dagat. Kalsada po sa gitna bahay namin, tapos kabilang side doon ang tawag is kabakungan, ay hindi, yung mga bato-bato doon, maraming seashells, maraming laman dagat. Sa kabila naman po puro po fish pond. So bahay namin, tapos sa kabila po ng fish pond doon palayan, sa niyugan naman yun po doon. So yung gitna po talaga namin, yung pinaka-minsos po talaga namin doon is isda sa Pinas po, sa probinsya. Kaya medyo masanay po tayo dati na kumain ng isda kumpara po sa gulay. Pero nung nandito naman po tayo, dahil wala na pong dagat dito, lake lang, wala pong dagat dito sa amin sa Manitoba. Lake marami po, pero tubig alat wala po. Wala akong alam na may tubig alat po dito. Ewan ko lang sa ibang lugar pero dito po sa amin wala po kaming tubig alat. Tabang lamang po, yung mga lake lamang. So yung mga isda lamang po sa lake, sa tabang, yun lang po yung na-harvest po dito or nakuha dito. So hindi naman po ako nakakapag-fishing dahil po may garden po tayo. Ayun. So ayun po yung ating isda. Antayin ko yung mga boys dumating, sundin ko sa school. Tingnan ko kung anong reaction nila pag nakita po nila yung malalaking isda na po yun. Ayun. So nasa garden po tayo ngayon. Lalabas lamang po natin galing sa work, tapos hinasa ko agad yung ating itak. Ayan, basta pagpunta po natin sa Pilipinas, kung makauwi tayo, ayan, makikita nyo po kung ano po yung itsura ng po aming lugar. Tapos yung palibot po ng aming bahay dun.
Kasi 7 years old pa lang po ako noon. 8, 9, ganyan. Bata pa ako. Wala pa akong grade 1. Nanguhuli na po ako ng mga alimasag. Yung mga, hindi, alimango. Yung maliit po, yung crablets. Kasama din po yung mga alimango kapag may nahuli po. Ang tawag sa amin na bintol. Yung panghuli po ng alimango. So, yun. Yung gulay po natin, dito na lamang po to. Tayo nakapag-gulay po. Sa Pilipinas po talaga. Sa dagat po tayo sa dagat po yung ating doon po tayo lumaki sa dagat. Ayun. Pati na rin sa bukids, pero mas malaki talaga yung ng dagat po sa amin kumpara po sa lupa puron, sa niyog, saka sa palay. Ayan. So ngayon, susundin ko lang po yung mga kids sa school para malinis po natin yung ating isda. So frozen po yun kasi galing nga po siya sa store. So I think malinis na siya. Alam ko malinis na po siya. So ang gagawin ko na lang is hihiwain ko na lang po siya. Tapos yun, i-fresh pa natin ulit. Hindi pa naman totally na to out po yun or malambot. Medyo frozen pa ng konti. Sakto lamang po yun pagkadating po ng mga kids para makita din po nila kung ano po yung itsura nung malaking isda. Ayan, so saglit lang mga gulay at ako po pupunta po muna sa school para magsundo yung aking mga kids po. Where's Marco? We have a big fish in there. Where? In the table. Oh, Super big one. Really big. You see it? king fish. This one's a these are both king. This one's a grouper red. Yeah, great grouper. So big. I'm going to clean it today. Yeah. It's dripping. The blood is dripping. Oh! Blood. Yeah, the blood is That's so dripping. that this is long. Yeah, it's frozen, and we're gonna. And poke his eye. I okay. want to try that. That must hurt if you poke its eye. It's dead. It's frozen. It's clean already. Yeah, but if it was alive, that would. Its eyeball is gigantic. Who wants to eat the eyeball? Me! Okay. I'm gonna cook it tomorrow. I'm gonna clean this one right now. I'm gonna cut it. Okay. At the back. Okay. Bring one each. At the back. Yeah, the big one. I carry the big one. I'm gonna carry the other one. Okay. I can only one hand. Kuya, where's Kuya? 2 hands, please. Oh my God. I don't think I just one. Where's Kuya? No, at the back. At the backyard. No, At the backyard. It's. No, we cannot get. We cannot go in there. it's gonna spit out blood. Come on, yeah. You do Just that. splatter the blood. Oh, Come on. Yeah, Just spit. just upside down like that. Or maybe just like it, that one. Red. Come on, let's go at the back. It's right in there. At the back. At the back. It's heavy. This one. Lucky. Slide. This is the basketball hoop. But no. Now he's gonna In here. he's gonna cook in the sun. There. It's over here. It's over here. I have my knife in there. I My want to cook him in the machete. sun. A machete. Yeah, it's here. Plop. There's the machete. Watch out your fingers. Watch out your hands. Why do you have a machete? Because I'm gonna cut it through that machete here. My There. God. We have It's ready. a gong. Machete. Okay. I'm gonna try the first one, eh? We have to stay away from Papa. Gong. Let's open this one. Big fish. The big fish. Wow, that's so shiny. And that one's gonna be red, right? Yeah. This is a scaleless fish? Or did they already remove that? Wow. It's red! It's super. Literally. Oh, yep, I can tell that it has scales. I didn't know it had that big of an eye. It's red! I like this one. Where's the other one? How did... Ooh, that's nice. Oh my God! No, stop. Oh my It's God. sharp. That teeth, it's sharp. That teeth is sharp. Let's see if I can eat something. So big. Wait, what if I can eat a fly?
Excuse me? Why don't you trap a fly? No one. It's right behind you here. Machete! Cut him! Get him! Go. Cut him! Go. Yeah, sure. You can put it here. I want to hold him. Mom! I want to hold his tail. I want to hold his tail myself. I got that. Ouch. Bony. That's what's inside the bone? Okay, it's better now. Because Finny's. This is squishy. That's what I want to see. What about the skull? Wait, what about the brain? Yeah. You can look the brain. Where is it? Well, there's the brain. What? It's a tiny. Wait, this one. I'm gonna burn. It's a little bit frozen, so it's hard to cut. Yeah. Oh, there's one. Hello, boss. You want me to kill you with my shoe? Look at my shoe. Look at God. Is it? Oh, I hear the crack sounds. How is this the heart? No. No? Oh, no. Slicey him. There you go. This one is even bigger. Okay, so medyo frozen pa tong ating isa. Ating red rover. So yung the rest, yung dalawa natin, ayan, nakat na po. Yung iba nasa loob na ng bahay para hindi masyadong langawin. So papalambutin ko lang ito ng konti, tapos mamaya titirahin ko po ito ulit. Yan, matigas pa kasi, mahirap pang anuhin to, mahirap pa po siyang linisin, saka hiwain, you know. Kakatapos ko lamang pong linis yun pong ating huling isda, yun pong lapu-lapo. Yan. So hindi ko na po ipinakita kasi yung mga kids kumain pa, tapos naligo pa, kaya hindi ko na po ipinakita yung paglilinis ng pong ating huling isda. So ito po ngayon yung yung mga nakuha nating laman loob, yung mga hasang, yung mga laman loob ng yung laman loob ng isda. So ang gagawin ko po dito ngayon, babaon ko po siya sa ating garden para mayroon po tayong padaba para po next year. So may mga bed po tayo dito na kaya po dito wala pong plastic mulch. Yung nalinis ko na nakaraan dito po. Yan. So dito ko po siya ngayon lilibing. Yan. So pagka may mga ano po tayo, laman loob ng isda. Yan. Excuse me. Diyan po natin nilalagay sa ating garden. Maganda po yan para pataba. So yung mga nagpi-fishing na maraming isda. Ang dami na namang ibon, no? Ewan ko lang kung kita. Ayun na naman sila sa taas, oh. Kita po ba? Ayan. So yung langit, busy na naman sila. Marami na namang nag-start na naman silang lumipat kasi lalamig na po dito. Ayan. Dito po siya babaon. So yung mga nagfi-fishing na maraming huling isda, yun, maganda rin po yung pataba sa lupa. Kaya lang minsan kasi hinuhukay ng hinuhukay ng pusa, hinuhukay ng daga, dadagain po tayo minsan, kaya medyo pakunti-kunti lang po yung ating ginagamit ng mga laman loob po ng isda. Tapos medyo malalim lamang po yung ating tatanim. Ito po kasi dapat yung ito
din po ito sa sa ating ginagawang bokashi fertilizer. Pero dahil sobrang aga pa po ngayon, ang nag-start po kasi kami gumawa nun mga January. Ganun. Kasi para pag spring, pwede na po siyang ilagay sa ating garden. Mapupuno agad yung natin yung ating lagayan. Sa dalawa lang po yung kasi yung bokashi fertilizer. So ngayon naman, ito, ibabaon ko lamang po ito. Yan, okay na yan. Malangaw din kasi pagka hindi mo na ibaon ng maganda. Pag sa taas lang, naku, puno kagad ng langaw. Yan o. Para po meron po tayong pataba. Yan, pagkain ng lupa para sa susunod po na taon. Yan. Yan. So paunti-unti makakaipon din tayo. Yan. Saka yun ang laki ng binaba ng ating rest bed. So ang lupa dito masyado siyang na-in-in. Tatambakan ko po ito sa mga susunod na araw pag hindi na po ako busy, kasi ngayon medyo busy pa. Tataob ko lamang po ito. Ngayon nga ang gagawin ko ay lilinisin ko yung ating kabilang side. I mean yung ating yung watermelon po dito. Kasi yun, na-harvest na po natin yun basarahan po natin. Nilinisin ko lang to dito para mailipat ko na sa Sabado. Hindi na ako busy. Nalipat na dito yung strawberry. Yan ito. Ito po dito. Linisin ko lamang po ito saglit bago po tayo mag-ikot sa garden. Ayan po mga kagulay, tapos na po tayong maglinis ng pong ating bed po dito. So mas mabilis po maglinis kumpara po sa pag tatanim, kasi pag naglinis ka tanggal ka lang po ng tanggal, tapos pag nagtanim ka dahan-dahan kasi po yung ugat, tapos yung paglalagay po ng mga plastic mulch. So malaking tulong po itong plastic mulch natin dito kasi yan, wala po siyang gaanong damo. So hindi po nakakatubo yung damo niya. Meron man pero kaunti lang. So itong plastic mulch dito, tatanggalin na po natin to kasi yung ilalagay po natin dito, yun pong strawberry. Ito kasi lang to 3 by 16. So yung mga rest bed po natin na ginawa dito, may 3 by 16, tsaka yung pinakamalaki po, yung pinakamalapad is 4 by 16. So kaya po namin ginawa yung 3 by 16 tsaka 4 by 16 kasi para ma-reach po natin yung gitna. Yan. Kasi pag sobrang lapad po, pag nasa gitna po, pag nag-prune po tayo, pag nagdilig, nahirapan po kami. So mas maganda yung 4 lang kasi 2, iba kalahati na sa gitna is 2. So hindi po masyadong malayo. Abot po natin kapag tayo po ay tatanggal ng mga insekto, nag-aalaga po ng ating mga halaman. Yun.
Kasi kahit sabihin natin na 6 yan, okay lang yan, abot ko naman yan. Pero pagka may dahon na po siya, pagka mayabong na po, so mahirap na po makita yung puno. So kaya po, sadya po namin talaga yung bed namin, dalawang klase lamang po, 3x16 tsaka 4x16. 16 po yung haba niya kasi mas mura po kasi yung kahoy dito na 16. Tsaka sakto naman po siya din doon sa aming ginawang design po sa aming garden. Tapos meron pa tayong bonus. Ito, kala ko wala ng bunga, nasa gilid pala doon, meron pa. And i-share ko na lang po sa inyo, ito po pala yung mga variety natin na aming tinanim sa ating garden na mga watermelon po. Ito po. So ngayong taon po, puro lang po ito unang beses. First time po natin itong mga variety po na to. Ito. So meron po tayong orange glow. Ito po yung yellow yung color na may pagka orange ng konti. Sweet beauty. Ayan. April 28 po tayo nag-start na magpa-germinate. Charleston Gray. Ano pa yung color nito? Ito ba yung pink? Ayan. Ito ata. April 30. Halos magkakasabay-sabay lang po. Jade Duchess. Ayan. Ito ata yung red, hindi ko pa lang sigurado, no. April 28 din po, no? April 28 tapos April 30 po. Yan, orange glow. Ito pareho to. Tapos sweet beauty. Ayan. So meron po tayong 4 na variety po ngayon. Nung nakaraan, ngayong taon po ng watermelon. Orange glow, sweet beauty, Jade Duchess, tapos Charleston Gray. So April 30 tsaka April 28 po tayo start na magpa-germinate po. Ito pong April 28, ito po yung paglipat pala natin ng ating mga buto na tumubo na doon sa tray. Kasi ang ginagawa po kasi namin, nakalagay po muna siya sa paper towel, tapos pagkatapos po nun, saka po namin ililipat doon sa mga tray na maliliit or sa kung saan man namin pwedeng itanim na. Tapos pagkatapos po nun, saka lamang po namin lalagyan ng date kung saan po, kung kailan po kami nag-transplant po doon po sa lupa or sa Promix po. Yan. So 4 na variety po ngayon. So ito po yung unang beses natin na ginamit po itong mga variety na po ito. Yan. So nung mga nakaraang taon po kasi, ang ginamit lang namin yung pula na watermelon. So seedlings din po namin yun, kami rin po yung nagpa-germinate, pero late po siya lagi. So may bunga man, maliliit, mas malaki pa nga po ito. Parang ganito po ata yung pinakamalaki. So yung variety po ng watermelon namin dati, malalaki. So wala po kaming na-harvest. Late na siya, tapos yung iba hindi po nahihinog. So ang ginawa po namin dito, share ko na lang po sa inyo, no. Naglagay po kami dito ng 4 or 5, basta hindi po siya bababa ng 3. It's either 4 or 5 sheep manure. Yan. So itong 3x16 na bed, nilagyan po siya namin ng sheep manure. Sako po yun, 4 or 5 sako. Hindi ko lang po matandaan. Nasa vlog ko po yun pero hindi ko lang alam kung tinapos ko po yung paglalagay. Basta yun. Tapos naghalo kami ng chicken dung. Ayun. Tapos yun lamang po. Hindi ko lang sure kung naglagay tayo dito ng bokashi, pero parang wala. So yun. Sheep manure, tapos chicken dung. Yun lamang po. Tapos plastic mulch, kasi yung mga nakaraan po nating watermelon, wala po siyang plastic mulch. Wala po siyang sheep manure. So ngayong taon sinubukan po namin yon, kasabay po ng mga bagong variety ng ating watermelon. So nagkaroon po tayo ng bunga, di ba? Ang dami po, halos lahat po ng bunga. Yun nga lang po, kumunti lang yung bunga niya at kumunti lang po yung ating harvest. Pero kung tutuusin, mas marami pa nga po yun dahil po dun sa hailstorm. Kasi nung hindi pa nag-hailstorm, as in, ang daming bunga. Ang dami talaga. Sunod-sunod ang bunga niya, sunod-sunod. So yung mga nabuo po na yun po yung mga pagkatapos ng hailstorm. Tapos yung iba naman po, yung medyo malaki na inabutan ng hailstorm. Pero,
kung susumahin po natin, yun, nakapagpabunga po tayo ng watermelon sa unang pagkakataon po. Sa loob po siguro ng 14, siguro kung mga 7 years or 6 years tayong nagtatanim ng watermelon. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng bunga na ganun po karami. Ayan. Kasi yearly po kasi meron tayong watermelon pero hindi po nakakapag-pabunga. So yun po yung ating ginawa. Para po sa mga magte-try ng watermelon, yun, mas maraming sheep manure, mas maganda. Kung organic po yung ating garden. So kung hindi naman, hindi ko po alam kung ano pong pwedeng ilagay na pataba kasi organic po kasi yung ating ginagamit. Ayun. So, itong mga stick na ito, gagamitin ko pa to next year. Ito lang kasi yung ano natin para tandaan kung saan po yung mga butas. Yan. Ganyan po ang sinasabi ko dati para po mas madali po tayo makapag-dilig. Yan. So gumagabi na naman, siguro kung mag-save na naman ngayon sa ating garden. Pero ganda pa rin. So hindi ko lang alam pa kung ano yung next kong lilinisin kasi may mga bunga pa. So ang bala ko ito dito. Kaya lang hindi ko man siya pwedeng malinis. Yan o, dyan. Kasi meron siyang sitaw So ayoko namang tanggalin yung trellis dito kasi by next year maglalagay na naman po tayo. Kasi inuuna ko po kasi yung pagtatamnan po natin nung garlic. Excuse me. Kaya yun po yung aking nililinis. Ito dito, hindi ko na siya malinis kasi may laman pa siya. Doon naman, meron pang laman. Doon. So, hindi ko pa alam kung saan tayo magtatanim ng garlic. So, ito rin kasi may mga plastic mulch to. Tapos, meron pa siyang screen. So, hindi ko pa po siya matanggal-tanggal. Dito naman, may pinapatubo pa tayong mga seedlings ng okra, kaya hindi ko pa rin po siya matanggal. So baka yun doon na may mga talungan po natin doon. Kaya lang ang gilid naman po noon, mayroon po siyang sibuyas, yung mga leeks po, yung mga dahon. So hirap pa po akong mag-decide po ngayon kung ano po yung uunahin ko. Dito po tayo kasi medyo maingay po yung mga kids doon. Dito kasi hindi dito pwede linisin dito. Yan. Kasi yan po tayo magtatanim ng upo. Siguro po next year. Baka dito sa labas. Kaya lang mayroon din tayong trellis po dito. Ito. So hindi ko po alam mga kagulay kung saan po tayo maglalagay. Tapos lumalaki pa yung konti, yung mga bunga. Dahil na yung lupa dito wala na po siyang gaanong dilig. Kasi kanina uminit plus 27 na naman po kanina. As in maganda na naman po yung panahon. Ayan. So balik po tayo sa ating mga kamatis, sa ating patola. So ito mga gulay, ngayong week na to, ngayong linggo na to, as in ang ganda po ng panahon. Diretso po siya, mainit. Ang pinakamababa lang is wala nga, tumaas ulit ng +10 yung pinaka. Sa gabi na po yun, +10 sa gabi. Ayun, so maganda po ulit. Ay, nabiyak siya, nag-crack. Hindi ko po alam kung kulang sa tubig or ewan, sobrang init. Yan, marami pang patola. Ayan. So ayan po mga kagulay. So kanina sinare ko lamang po yung ating isda. Kasi yan, bihira nga po tayo makita ng ganung kalaki. Tapos ngayon lang ulit, simula nung pagdating natin dito nung 2019. Bago yung pandemic. So ngayon ako tayo nakagano ng isda kasi nakapag-linis ng ganun po kalalaki. Pati po yung lapu-lapu ang laki, ang ganda. Ayun, so sa summer po kasi sa amin, yun, marami talaga isda po dun.
Basta pag uwi ko po doon, pasyal po tayo doon. Pakita ko po sa inyo yung lugar po namin kung saan po ako lumaki. So hindi po tayo kasi mayaman, may hirap po tayo. Hanggang ngayon may hirap pa po tayo. Wala po tayong yaman sa utang marami, pero yaman sa gulay mayroon po marami, pero yaman po sa pera wala po. Yan, ang importante po malusog po tayo, masaya, at saka masaya po tayo sa ating ginagawa. Yun po, pagtatanim sa pag-garden. Pero pag nakauwi po tayo ng summer ng Pilipinas, siguro dagat na naman po tayo. So yun mga kagulay, yan lamang po muna yung aking ma-share sa inyo. May babahagi ngayong hapon, saka gumagabi na, at yung mga kids mayroon pa pong pasok bukas, kaya asikasuhin ko po muna ulit. Yan, ito po yung ating munting gulayan. Yan lamang po muna yung ating vlog ngayong hapon, ngayong araw. Magandang hapon po, at gusto ko lang po pasalamat po ulit po sa mga nag-like, nag-share, nag-comment, at sa mga sumusuporta po at sumusubaybay. Sana po ay wag po kayo magsawa. Yan, magandang gabi po, at saka maraming salamat po sa inyo. God bless po. Magandang gabi, and maraming salamat po.